Ulit kapatid, diniling ko po sa inyo ang inyong undivided attention. At ngayong umaga po ay alam ko po na ito po yung aking pinapanalangin na mensahe para po sa atin. At ito po ay pagpapala po sa atin. Exodus please. Exodus chapter 4 verse 1. Babasahin po natin yan. Ano po? Exodus chapter 4 verse 1. At tuloy-tuloy po natin yan hanggang verse 9. Alam na lang po natin yung Exodus, amen? Alright, yan po yung paghayo ng mga anak ng Diyos from Egypt going to Promised Land. Going to Promised Land. Are you there, amen? Okay, basahin po natin, nasabay-sabay. Hanggang verse 9. At gusto ko po makikita po natin yan. Verse 1, ready read. And Moses answered and said, But behold, they will not believe me, nor hearken unto my voice, for they will say, The Lord hath not appeared unto thee. And the Lord said unto him, What is that in thine hand? And he said, A rod. And he said, Cast it on the ground. And he cast it on the ground, and it became a serpent. And Moses fled from before it, and the Lord said unto Moses, Put forth thine hand, and take it by the tail. And he put forth his hand, and caught it, and it became a rod in his hand. Yan muna tayo. Salamat o Diyos at pangunahan niyo po ang inyong salita. Mangusap po kayo, Panginoon, at alam ko po, meron po kayong gustong ipaabot sa bawat isa po sa amin. Through thy word, makita po ng bawat isang katotohanan. Nalayan ko, banal na Espiritu, mangusap po kayo. Especially sa inyo pong tagapagsalita. Kayo po sana ang mangusap para sa akin. Gamitin niyo lamang po, Panginoon, na tagapagsalita po ninyo. Nalayan ko po, ang mensahe niyo may pasok sa puso't isip po namin. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sige kapatid, tayo po'y makaupo. Ano po? At ang sabi po ng Biblia dito, kapatid, dito po yung time na si Moses ay inaatasan ng Diyos. Na itong mga anak ng Diyos, kapatid, ay naririnig ang kanilang hinaing. Doon sa Egypt, alam naman po natin ito, hinayaan ng Diyos na itong mga anak ng Diyos ay hinagupit. Alright? Kinupkup po sila ng mga Egyptians para maranasan nila yung kahirapan. At sa matagal na panahon, nandun sila, nagkapamilya na po sila doon, hanggang dumating sa hirap po nila, ay nakikipag-usap na po sila sa Panginoon at narinig ng Panginoon. Nabanggit ko po sa inyo kanina, kung matapat po tayo, makita tayo ng Diyos yung puso natin, yung idinadaing po natin ng Panginoon, nakikinig. At dito po banda, kapatid, itong mga anak ng Diyos ay ginamit si Moses. So hindi na natin palaguin si Moses. Alam niyo po kung saan galing si Moses. Kinarga sa basket, sabi ng mga bata, pinaanod sa ilog. At itong si Moses ngayon ay ginamit at nag-aas ngayon si Moses ng tulong. Alam niyo po kapatid, sa atin po ay paggagamitin tayo ng Panginoon, unang-una po ay ang gawain ng Panginoon ay para sa mga may kapangyarihan ng Panginoon. Hindi natin kayang i-accomplish anumang bagay sa buhay natin kung wala pong kapangyarihan ng Panginoon. Kaya nga dito nagsasabi na po si Moses, And Moses answered and said, But behold, they will not believe me, nor hearken unto my voice, for they will say, The Lord hath not appeared unto thee. Maniwala kaya sila sa akin? Nasabihin nila, ang Panginoon nga hindi nagpakita sa amin, tapos sinasabi mo ang Diyos. Sa buhay nyo, baka dumating po sa punto, kapatid, na ganun ang nangyayari minsan. Na minsan sa buhay natin, parang baka may pagdududa na rin po tayo. Sa akin nga, walang panaginip, wala man lang pahiwatig ang Panginoon. Mga nakarinig tayo ng mensahe, kapatid, at ito yung sinasabi ng Panginoon katulad ni Moses, baka sabihin ng mga tao. Anong sabi ng Panginoon? And the Lord said unto him, What is that in thine hand? That is the title of this message. What is that in thine hand? Ano yung hawak mo? And he said, A rod. Alright? And he said, Cast it on the ground. Ibaot mo ti daga sa palo, naging ahas. Sabi niya, hawakan mo. Hinawakan sa buntot, naging rod. Ay naging rod. Ito po'y mahaba. Hanggang 6, ayon sa ano ay nasa 6 feet po ito, mahaba. At ito ginagamit ng mga shepherd boy.
Katulad ni Moses, nagpapastol po siya. May kalawit po yun para yung mga hindi sumusunod sa ayon sa lakad ng mga tupa o alaga po niya, kinakalawit po nila yan. At ito naman po ay protection po nila kung may mga ahas sa bundok. So yun yung rod. At ang sabi nga po niya dyan, sa verse 6, "And the Lord said furthermore unto him, Put now thine hand into thy bosom. And he put his hand into his bosom, and when he took it out, behold, his hand was leprous as snow." Leprosy. At nung ipinabalik na naman, nanumbalik na naman. Kaya sabi nga po dito, kapatid, sa verse 9, "And it shall come to pass, if they will not believe also these two signs, neither hearken unto thy voice, that thou shalt take of the water of the river, and pour it upon the dry land, and the water which thou takest out of the river shall become blood upon the dry land." So dito po makikita natin na pag-aralan na po ito, malimit, kapatid, na dito po ay nagamit po si Moses na pinadala ng Panginoon. Ilan plagues po yung inabot ng mga Egyptians bago po sila pinayagan po itong mga Israelita na umalis. At ito nga po yung hawak-hawak lamang ni Moses, ang kanyang rod, tungkod. Kaya nga po kung makikita natin, kapatid, ito po'y hawak-hawak lamang po niya ito, na akala po niya wala pong kakwenta-kwenta. Alam niyo po, kapatid, dito po kaya sa Panginoon ay wala pong imposible. Ano ho? Ay kagamit-gamit ito. O nga naman, ito gamit lamang po sa pag-aalaga ng ng animales. At ginagamit ito, kapatid, dahil isa nga po siyang shepherd, isa po siyang nag-aalaga, nagpapastol ng mga animales. Pero sabi po kay Moses, kapatid, ang daming ipinakita na po ng Panginoon, na minsan sa buhay po natin, yung hawak-hawak, tangan-tangan po natin, kapatid, na pananampalataya, yung tangan-tangan mong Biblia, parang walang kwenta. Ngayong umaga may kabigatan ka. Mayroon pong inuudyok ng banal na Espiritu na pwede mong gawin, na ang Panginoon gusto niya tayo na gamitin. Pero minsan, ano ang kakayanan ko? Siguro yung iba hindi naman ako graduate sa Bible School. Yung iba naman ay maraming kadahilanan. Ganon din po kay Moses, kapatid. Na kung titingnan natin, kapatid, sa paglilingkod po sa Panginoon, hindi ka gagamitin ng Panginoon, hindi ka ililigtas ng Panginoon, kung hindi ka i-equip ng Panginoon. Hello? Kaya nga po, mula sa simbahan po na ito, kapatid, kung makikita po ninyo, nakikita natin yung power ng Panginoon na i-educate po tayo. Kaya sabi ko, kapatid, huwag niyong puputulin yung pag-aaral niyo ng salita ng Diyos. Kasi pag hindi mo kilala talaga ang iyong Diyos, ay talagang hinang-hina ka, takot na takot ka, at hindi mo magawa na mag-commit sa Panginoon, hindi mo magawa na gawin ko itong bagay na ito, kasi katulad din po ni Moses, sino ba naman ako? Utal-utal nga ako magsalita eh. Sabi ng Panginoon, di ba nandyan yung kapatid mo? Hello? Ay, di ba nandyan yung kapatid mo? Naalala ko kahapon. May nag-area po sila. Nakita ko may mga bata. Si Mira, sumama na rin eh. Sabi nga, gano'n, tuwan-tuwan, sumama. Sabi ko, pinagbiling ko sa isang nanay, okay, hindi ako makasama kasi alanganin yung oras. I need to study at hintayin ko si Brother John. Pero nakabihis ako. Ako actually ang isang pupunta. Pero alanganin yung panahon. Kasi nga po, naunawaan ko, medyo puyat siguro yung kaya na-late ang punta. Nung pumunta po sila, I think 10 o'clock na. Ay, 10 o'clock na. Pero sabi ko, kapatid, ay makikita po ninyo dito, ay makikita po natin na pag binitawan ka ng Panginoon, katulad din po ni Moses, wala pong imposible sa Kanya. Hindi naman siya binigyan ng kung ano-anong bagay na minsan sa buhay natin, parang pag ako po ay nag-graduate na po sa Bible School, o pag ako ay nakapag-aral, ay tsaka na ako maglilingkod sa Diyos. Alam nyo, marami tayong kadahilanan, katulad ni Moses. Pero sabi ng Panginoon, what is that in thine hand? Ano ba yung hawak mo? Na anumang meron tayo ngayon, kapatid, gusto ko lamang pong ipaalala na yung hawak mo na yan, pwedeng gamitin ng Diyos. Anak mo'y maliit, pwedeng gamitin ng Diyos. Ako natutuwa ako, bumalik po sila dito, nagkiss si Ina, nagkiss si Mira, sabi ko, Amen.
Sabi ko, yung mga anak ni Jubel na maliliit, kasama po sila. Sabi ko, sige, sama kayo. Magbigay kayo ng tracts. Alam niyo po kapatid, nag-iisip-isip ako kagabi, oo nga mantakin mo, sa ganong kaliliit na bata, pwedeng gamitin ng Diyos, may kapangyarihan ng Diyos. Sabi ko, sa ganyang kaluma na sasakyan na lahat na lang ata lumalangit-ngit at lumalagabog, nakakaabot doon na walang imposible, hindi nasisiraan. Because of the power of God. Anong mayroon ka ngayon na pwede ka? Sabihin mo siguro sa akin, kapatid, hindi po nagkamali ang Diyos na inilagay ka sa simbahan ng Panginoon para gamitin ka ng Panginoon. Na sana makita natin kapatid, sana po dito, kung makikita po natin kapatid, yung mga ginamit ng Panginoon, si David, maalala niyo po si David? Si David, hindi magaling bumaril. Hindi po siya sharpshooter man lang or magaling po sa pana. Anong tawag yung pana sa English? Archery. Pero, tinumba niya sino? Sino yung tinumba po ni David? Denmark? Si Samson. Gising nga. Dito ka tumingin, bro. Dito ka tumingin. Si Goliath. Anong ginamit po niya? Kung ano yung sa iyong kamay? Slingshot. Pum. Sa tingin mo, kung isipin mo lang kapatid, matutumba niya si Goliath? Abay, barilin mo nga ng revolver yun, hindi mapatutumba sa ganung kalaking tao. Pero alam mo, nagpatumba sa kanya yung power ng Panginoon. Hindi po yung slingshot, ano ba yung maliit na bato? Sabi ko, kapatid, nakikita ko, itong mga batang ito, sabi ko, ilan ang napatumba? Ilan ang naabot na soul winning kahapon? Babata lang ito. Kung ito ibinigay, sabi ko kahapon, Panginoon, kung ito yung ibinigay mo ngayong araw, gagamitin mo po sila. Ipapanalangin ko kayo. Lumarga na kayo, magbigay kayo ng update, ako'y mananalangin po dito. Ako'y mananalangin po dito at habang nag-aaral po ako, habang inintay ko po yung dadaan po dito, sabi ko sa kanila, alam niyo po kapatid, si David, yun po yung ginamit po niya. Ayun po yung ginamit po niya. Alam niyo po yung bata na ginamit ng Panginoon? Huwag kayo matulog, please. Huwag kayo matulog. Kung matulog kayo dito, sana sa bahay na lang kayo natulog. Please lang. Please lang. Ako pipilitin ko na ibigay ang dapat para sa atin. Alam niyo po yung batang maliit na ginamit po, kapatid, anong hawak-hawak po niya? Ilang tinapay, Denmark? At ilang isda? Ilang tinapay? 5 tinapay, o 5 isda at 2 tinapay. 5 loaves and 2 pieces. 5 tinapay, bata. Pero anong naging tagumpay? Blines ng Panginoon. Ilan ang pinakain? 5,000. Right? Pero pa diyon yung mga gate crusher. Nag-invite ka ngayon ng 3, ang pupunta 12. 5,000 ang bilang. Okay? Pagkatapos nilang kumain, may take out pa na 12 basket. Kaya ngayon, sabi ko, pag may nag-take out, hindi ako nagagalit. Kasi biblical. Di ba? Ang nakakatuwa din. Kaya nga, pag pumupunta kayo, magdala kayo ng sili. Right? Silipin. No? 12 basket, kapatid. Sabi ng Panginoon, ipunin nyo yan. Kaya nga sa inyo, kapatid, huwag kayong maghinayang sa pagkain kasi Diyos ang nagsabi. Pagkatapos kumain, ipunin nyo kasi marami pang kakain. Kaya sa handaan, ayaw na ayaw ko nag-iiwan yung mga bata. Ayan, kinakastigo yan, mga bata. Kaya sa bahay nyo, sanayin nyo na hindi mag-iwan ng pagkain. Uso kasi sa bahay, pag kinain ng hotdog, alam nyo, yan ang ugali ng Amerikano. Na pumumayayaman, mayayabang. May nagsabi, hindi mayaman ang yung pastor, si Pastor Blake, Richard Blake, America is not rich, but expensive. Hindi mayaman ng Amerika. Ang buhay nila magastos.
Kaya nga po kung makita niyo po kapatid dito yung bata, ginamit ng Diyos, mantakin mo yun. Sa dinami-dami ng mga professional, sa dinami-dami ng mga 5,000 tao doon, magagaling or what. Pero yung isang batang, alam niyo, ang puhunan niya kapatid, volunteer na ibinigay sa Panginoon. Kaya nga sa inyo, sabi ko, kapatid, wag naman na kung tatawagan ko pa kayo bago kayo mag-response. O masaklap kung tatawagan ka na kayo, i-message na kayo, hindi pa kayo magre-reply. Kapatid, dito nag-voluntaryo yung bata, sabi po ng kanyang discipler. Sabi niya, Panginoon, mayroon akong disciple dito. Mayroon 5 tinapay at 2 isda. Eh kung madamot yung bata, dahil pagalitan ng nanay, bigay ka ng bigay sa church. O galit yung asawa, nag-tights ka na naman. Alam niyo po kapatid, dahilan doon, nag-volunteer, ano nangyari? Na-bless! Pinagpala ng Panginoon. Kaya nga kapatid, sa atin, kung ano yung nasa kamay po natin gagamitin, na po yan ng Panginoon. Kaya nga sabi ni Pastor Hill, huwag kayong gagayain o anumang yung nakita nyo sa Fort Bonifacio at ganun ang trato nyo sa inyong simbahan. Huwag natin hahanapin kung anong nakita natin sa ibang simbahan dito sa ating simbahan. Kasi kapatid, kung ginagamit sila sa ganun, pwede rin tayong gagamitin dito. Yung atin pong, sabihin man natin, maliit na tithes, malaki sana kung nagbibigay ka. Right? Yung maliit na project natin, matapos sana yan kung tither tayo lahat. Right? Yung maliit na yan, kapatid, pwedeng palakihin ng Panginoon kung tayo po, kapatid, ay buong puso natin na ibibigay sa Panginoon. Kaya nga po sa pagbibigay, hindi po sa laki, depende sa totoo. Kung tumanggap ka ng 10,000, magbigay ka ng 1,000, at magbigay ka ng love offering mo sa Panginoon. Not about the amount, how much. Pero yung kapamaraanan kung bakit, paano ka magbigay, how you give. Not how much you give. Yung tamang kapamaraanan. Kaya makita niyo po kapatid dito, malala niyo yung balo na nagbigay ng offering. Dumaan yung offering. Nung araw, barya-barya pa lang. Wala pang tagwa 1,000. Right? At barya. Yung iba nga, ginto eh. Dumadaan yung karwas. Pag magbigay yung mayaman, ba, dami. Pagdating doon sa widow woman, ang kanyang pera, dadalawang 2 mites. 2 coins na lang. Sabi niya, binigay niya, tung-tung. Dinig na dinig ng mga tao, tinitingnan sa mga tao siguro. Nagbibigay na kami ng alalaki, yung babae, 2 lang. Sabi ng Panginoon nung natapos, alam niyo, pinakamalaking binigay, yung balong babae. Ang pagbibigay, kapatid, hindi nakabase kung gaano mo karami ibinigay, kundi ilan ang naiwan sa'yo. Nagbigay ka nga ng 1,000 o 2,000. Kung pinakamarami binigay, magkano ang naiwan sa'yo? 50,000. Magnanakaw ka pa rin. Pero itong babae na ito, wala nang iniwan. Ito na nga lang ang pera ko, sabi niya. Binigay niya lahat. Wala siyang naiwan. Kaya siya ang pinaka-mayaman sa lahat. Napag-usapan kanina, mayaman sa langit, mahirap dukha sa lupa. Pero aanihin po niyan. That is investment po niya sa Panginoon, kapatid. Ay investment po niya sa Panginoon. The New Bible, John 4:14. Ay John chapter 4 verse 14. Okay? Ay John 4:14. Abutan ako ng 15 minutes pa, kapatid. John 4:14. Okay, mag-alala at late naman tayo nag-umpisa. Masasaktan kayo pag sinabi ko late naman kayong dumating. Alright, late lang tayo nag-umpisa. John 4:14. Anong sabi ng Bible, kapatid? Sa John 4:14, but whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. But the water that I shall give, nandyan po kayo? I'm sorry. James. I'm sorry. James 4:14. Oh.
James 4:14. Pasensya na po kayo. At go to now, ye that say, today or tomorrow, we will go into such a city and continue there a year and buy and sell. Wow, ang ganda ng plano, ano? Alright? Ito po yung nagpaplano. Alright? Sa kanilang future, of course. Go to now, ye that say today or tomorrow, we will go into such a city and continue there a year and buy and sell and get gain. Alright? Number 1, ano ang hawak-hawak natin ngayon sa buhay po natin? Ang sabi po ng Bible, okay, pupunta tayo doon. Ngayon or bukas, pupunta tayo doon sa syudad at magpatuloy po tayo doon ng buong taon. Tayo po'y mag-i-invest, tayo po'y magne-negosyo, mamimili po tayo at ibebenta natin ng mahal. Katulad ng mga iglesia ni Kristo. Alam nyo yung bigas ngayon? Natagpuan sa bodega ng iglesia ni Kristo? Yung imported na bigas, nire-resack po nila. Bini-business nila. Hindi nyo pa nakita yan? Ay, hindi nyo pa nakita, no? Masasaktan po kayo pagka iglesia ni Kristo po. Pero sasabihin ko po sa inyo, dahil narinig ko at nakita ko, napicturan pa. Alam niyo po kapatid, dito po, sabi niya, magbabay and sell tayo at tayo po ay kikita. Kapatid, sa buhay mo ngayon, your life, number 1, ano ang hawak-hawak mo? Pagpapayaman sa mundong ito? Okay, hindi ako magsisimba kasi meron akong asikasuhin. Hindi ako papasok sa ministry. Wala akong time umawit. Wala akong time mag-aral ng salita ng Diyos. Hindi ako makakaganito. Why? Gusto mong maging katulad po nito. Pero huwag kang mag-alala. Anong susunod po? Anong sabi ng Panginoon? Lahat ng pagpapayaman mo na yan, mamayang gabi kukunin ko yung kaluluwa. Hello? Wala pong masama, kapatid, sa pinaplano po natin, pero sana bantayan po natin, ayon sa sinasabi po ng Biblia, kapatid, sabi po sa verse 14, whereas ye know not what shall be on tomorrow, for what is your life? Sabi niya, alalahanin mo, hindi mo hawak ang kinabukasan. Ano ang iyong buhay? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Sige! Huwag kang maglingkod sa Panginoon. Sige! Hati-hatiin mo lang ang oras mo sa simbahan. Sige! Ubusin mo ang pera ng mundong ito. Huwag kang maglingkod sa Panginoon. Pero sabi ng Bible, hindi mo hawak ang buhay mo. Sabihin mo ngayon, pagka nakabili na ako ng Mercedes-Benz, pagka lumaki na yung bahay ko, magbibigay na ako sa simbahan. Sana nga, hindi ka pa kukunin ng Panginoon. Tapos pagdating doon, Panginoon, na-late lang kasi yung blessing ko, kaya hindi ako nakapag-invest sa inyo. Anong buhay mo, young people, ngayon? Anong buhay mo, young people? Nandun ka lang, para kang dumududo kay nanay mo lagi, laki-laki mo na. Hindi ka man lang makapag-join sa gawain ng Panginoon. Anong buhay mayroon ka ngayon? Kapwa ko mananampalataya, kapwa ko magulang. Saan nakapokus ang buhay natin? Sa pamilya? Yes, of course. Ako rin, nakapokus ako sa family. Pero ang hindi ko inaalis yung focus ko sa nagbigay ng pamilya sa akin. At never na unahin ko yung misis ko, yung anak ko, kaysa nagbigay ng asawa at anak ko. What is your life? Ay, what is your life? What is your priority in life? Kapatid, mag-ingat po tayo sa priority. Ay, mag-ingat tayo sa priority. Ang Panginoon, kailanman, hindi niya priority kahit sino. Buhay niya, priority ka. Kung mapansin po ninyo, ang Panginoon, priority ka, kasi mula day 1 hanggang day 5, prinudyos lahat ng Panginoon para sa iyo. Tama ba ako, kapatid? Bago ka pinalabas sa ibabaw ng mundong ito, mayroon ka ng kumpleto,
mayroon ka ng isda, may pagkain ka na, mamumuhay ka na ng maayos. Kapatid, sana makita po natin sa buhay natin, ano ang prioridad po natin. Yun kayang bagay na mawawala dito sa ibabaw ng mundo. Sabi ko nga, kailangan natin ng pera. Why kailangan natin gastusin sa gawain ng Panginoon? Pero, sana wag mong makakalimutan yung nagbigay ng pera. Huwag mong kakalimutan yung nagpagal sa iyo. Sino nagpagal sa iyo? Ang Panginoon. Kaya nga yung buhay natin, ingatan natin. Ecclesiastes chapter 12, verse 1. Kaya young people, sana makita nyo, anong priority nyo sa buhay? Your education? Your education? Sasabihin mo, pag nakagraduate na ako, tsaka na ako aawit sa Panginoon? Ang nakakalungkot, kapatid, habang tumatagal ang pinag-aaralan, tsaka nawawala sa simbahan. Eh kung nag-aaral ka pa lang, wala ka ng commitment sa Panginoon, how about pag nakagraduate ka? Mas lalo nang tumaas ang ego mo. Estudyante ka pa lang, hindi ka na makapagsimba. Estudyante ka pa lang, hindi ka na makapag-commit sa Panginoon. Hindi ka na makapag-soul winning. Eh, paano kung degree holder ka na? Naalala ko, sabi ni Brother June, sabi ng nanay niya, asawa ko yun, ha? Baka magkamali kayo ng isip. Alam niyo yung isip natin dito? Oy, huwag kayo masyadong pala isip ng mali. Minsan, pag may nakita kayo, may conclusion na kayo kagad. Alright? Ay may conclusion. Ako, sabi ko nga, tinuro ni Pastor Hill nung araw sa amin, hanggat hindi mo personal na nakita, that is a hearsay. Sabi ni Bato, ang daming kinukwento sa Senate, nakita mo. Sabi nila, hearsay yan, Bisaya man good. Hearsay yan. Napatunayan mo, hearsay yan. Mag-ingat po tayo. Kasi lalaruin tayo ng diablo. Ang sabi niya dyan, kapatid, sa Ecclesiastes 12:1, remember now thy Creator in the days of the youth. While the evil days come not the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. Kapatid, anong sinasabi po ni Solomon dito, kapatid? Anong sinasabi po niya? Remember now thy Creator in the days of the youth. Anong hawak mo ngayon? Buhay mo. Anong hawak mo ngayon? Oras mo. Ang oras ko, hawak ko. Pare-parehas tayo binigyan ng Diyos, huwag kang manisi, 24 hours. 7 days a week. Amen. Ilang days, isang taon? O, tingnan nyo. Ilang days, isang taon? 365. Pag leap year. We have 365 days, pare-parehas. We have 7 days a week, pare-parehas. We have 24 hours a day, pare-parehas. Pero sabi po ni Solomon, ang huwag mong kalimutan, hawak mo ang oras mo, remember now thy Creator. Alalahanin mo. Ano yung Creator ibig sabihin? Naglinlang sa'yo. Nagbigay sa'yo. Naging tao ka dahilan sa Kanya. Nagkaroon ka ng ganyan, nagkagwapuhan, kagandahan dahilan sa Kanya. Nagkapamilya ka dahilan sa Kanya. Nagkaroon ka ng bahay dahilan sa Kanya. Nagkaroon ka ng sasakyan dahilan sa Kanya. Nagkaroon ka ng edukasyon dahilan sa Kanya. Wow, while the evil days come not. Habang hindi pa dumarating yung kademonyuhan sa buhay natin, for the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. Hanggang sasabihin mo na lang, wala akong kasiyahan sa mga bagay na yan. Time is very important. Time. Kaya nga nung umakyat tayo ng Baguio, mayroon tayong timetable. Right? Okay, 3 o'clock, alis tayo. 7 o'clock, darating tayo doon. Pag na-break mo yung timetable mo, sasabihin mo, nakatap traffic mo turn. Naabutan ka na, bakit hindi mo sinunod yung time mo?
Remember now thy Creator in the days of the youth. Habang bata ka pa, habang may tsansa ka pa, huwag mong sabihin, bata pa ako. Kaya sa inyo mga magulang, please, huwag niyong yung anak ninyo i-discourage na pumunta ng simbahan. Kayo nga po kapatid ang magtutulak pag hindi pumunta, hatawin mo. Hindi, sipain mo yan sa pit. Hindi mamamatay yan. Pero lalaroin ng dyablo. You know why? Maraming kabataan na hindi na hinigpitan ng magulang, nasan sila ngayon? Tanong ko lang, wala sa simbahan. Sabi nyo, nasa ibang simbahan. Naniwala ba kayo na ito ay totoong simbahan ng Panginoon? Naniwala ba kayo na Baptist Church is the right church? Hayaan mo yung anak mo pupunta sa ibang simbahan. Kung naniniwala ka rin na kayo na tama ang simbahan mo, dapat kasama mo. Why? Sayang ang panahon. Habang may tsansa ka pa na hatakin mo, isama mo, habang may time pa, bago dumating ang kaindultuhan sa buhay niya. Tapos pag dumating na sa kaindultuhan sa buhay niya, wala ka ng kagana-gana. Wala na. Pinabayaan na kami ng Diyos. Sinisi mo pa ang Diyos. May time pa na ayusin. Kaya sinasabi ko, kapatid, habang kaya nyo pang supilin, habang ang kawayan malambot pa, labong pa lang, kaya mo pang ibaluktot mo na. Dahil pag matigas na yan, ay kilo-kilo, hindi mo na madidiretso yan. Habang may tsansa pa, sabi ni Pastor, hanggat nadadala mo sa simbahan at umuupo dyan, kapatid, may time pa, dalhin mo sila, paupuin mo sila dyan. What is your priority in life? Money! Not your family. Nagkakamali po kayo. Bakit ka naghahagupit? Kahit na anong klase ng trabaho, kahit na may sakit ka, kahit na bumabagyo, tumatrabaho ka for your family. Nawala yung pamilya mo. Sa mga magsusundalo, magandang tanong yan. Sabi nila, bakit ka magsusundalo? To serve my country. Bakit ka magsusundalo? Gusto kong paglingkuran yung aking bayan. Gusto kong ipagtanggol ang mga tao. Sige, sabi niya. Papayag ka ba na maglingkod na walang sweldo? Ay, hindi Visit na yan. Sinungaling ka. Ang sabihin mo, nag-apply ka na pulis kasi kailangan mo ng pera sa pamilya mo. Hindi serve. Totoo yan. Kapatid, nagpapagal po tayo. Para saan? Sa ating pamilya. Kung nawala naman yung pamilya mo, anong kwenta? Yung mga anak mo hindi sumusunod sa'yo. Anong klaseng buhay meron? Kaya ang mayaman na dito pa lang sa lupa, magulo na ang buhay. Kaya nga po kapatid, time is very important. Your life is very important. Chapter 5, verse 15 to 16, 13. Alright? Matthew chapter 5. Matthew chapter 5, verse 13. I'm sorry. Matthew 5:13. May lumamig naman na dito, may butas na. Kahit papaano. Matthew 5:13 to 16, ang sabi po dito kapatid, ye are the salt of the earth, but if the salt have lost his savor, wherewith shall it be salted? It is thenceforth good for nothing, but to be cast out and to be and to be trodden under foot of men. Ye are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it is giveth light unto all that are in the house. Alam niyo po kapatid, sinasabi po dito ni Kristo, yung tungkol po sa asin at saka liwanag. Anong kwenta ng asin? Masarap ang papaitan, kilawin na lagyan ng asin. Alright? Pag kumain ka na walang alat, hindi ka gaganahan. Pero sabi niya, anong kwenta na asin nang inilagay mo, hindi naman umaalat. Alright? At anong kwenta ng liwanag
na sinindihan mo yung kandila, tapos itinago mo naman sa ilalim. Hindi ka rin maliliwanagan. How about your influence? Influensya. Anong nakikita po sa atin na influensya, kapatid? May alat pa kaya tayo? Sa kabastusan na mga nagiinuman, pag may dumadaan, uy, may asim pa. Naalala mo niya yan? May asim pa, pare, oh. Pag may mga dumadaan na babae, gano'n. Ang tanong ko, may alat ka pa ba? Na kung ikaw ay nahulubilo sa ibang tao, mahahawa pa kaya sa'yo? Na kung ikaw ay nakipag-usap sa ibang tao, mai-influensyahan mo kaya siya? Or mukhang asin tayo, pero hinalubilo po tayo, inilagay tayo kahit saan, wala namang alat. Nakarating tayo, ang dami nating nakausap, ang dami nating taong nakita, hindi man lang natin na-influensyahan ng salita ng Diyos. Araw-araw, mayroon tayong nai-influensyahan kasi mayroon tayong nakakausap. Nag-deliver nga ng tangke. Sabi ko, first time to eh. Sabi ko, pinakitaan ko ng trucks, huwag kayo mabibigla. In Jesus' name, sabi niya eh. Ano yung in Jesus' name mo? Sigurado na? Opo, pastor. Sasalain ko. Sabi niya, paano kung magkasala ka bukas? Ay 50-50 na ang langit sa kanya. Hindi ligtas. Influensyahan ko ng salita ng Diyos. Sisirang ko ng salita ng Diyos. Pag may nakausap ako, sabi ko, Brad, itong simbahan na ito hindi makapagligtas pero magtuturo sa'yo ng salita ng Diyos. Kunin mo itong tracts. May pasok ka ng linggo, sabihin mo sa amo mo, linggo ay para sa Panginoon. Influence. Bawat Kristiyano, kapatid, na i-influencean natin, unang-una ang pamilya po natin. Huwag kayong papayag, kapatid, na ang pamilya nyo ay hindi nyo ma-influensyahan. Huwag kayong papayag, kapatid, na yung kamanggagawa ninyo ay hindi ninyo ma-influensyahan. Lalong-lalo kung kayo ay nangunguna sa trabaho, huwag kayong papayag na yung mga manggagawa ninyo ay hindi po ligtas. Hindi kayo kaparehas ng pananampalataya. Baka sinasabi mo, I am baptized, yung trabahador mo naninigarilyo. Kaya sabi ko, hindi matatapos ito dahil ayaw ko na manguha sa labas na nagtatrabaho naninigarilyo. At maghanap ng inumin sa hapon. Kahit sabihin mo, hindi ako magpapainom sa inyo, sa labas na lang kayo uminom. Is that influence? No! Influence! Kapatid, dapat sa atin nakaka-influensya po tayo ng katotohanan. Kaya kung sa pamilya ninyo, kapatid, hindi nakaka-influensya, manalangin na kayo, makita nyo, sayang ang buhay at panahon na ibinigay ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Anong kwentang asin? Binudbud mo na, wala namang alat. Ang dami mo nang nakahalubilo. Ang dami mo nang nakausap. Ang dami nyo sa school, dito na-open yung full-time na si Mark. Sabi niya, inihatid, binaunan, sinundo. Ilan kayo sa school? 41, first day ng klase. Ilang section kayo? Bawat level, 3. Gaano karaming estudyante? Sa isang level, 40 times 3, 120, grade 1 to ano ata yun? Grade 90. Sabi ko, ilan ang soul winning mo? Wala ka man lang influensya. Anak ka ng Diyos. Baptist ako. Hindi mo man lang na-share ang gospel. Iningatan ka na ng Diyos. Ginising ka ng Diyos. Pinakain ka ng Diyos. Dinamitan ka ng Diyos. Iniligtas ka ng Diyos. Hindi mo man lang na-share si Kristo. Influence. Ingatan natin yung pamilya po natin. Anong influensya mayroon tayo sa kapitbahay natin? Anong naririnig nila sa atin? Murahan. Anong nakikita sa atin? Inuman. Kaya kayo, kahit na kamag-anak ninyo kung manginginom, huwag niyong painumin sa bahay niyo. Kahit sabihin niyo, biyanan ninyo, hindi kasali ang biyanan dyan. Hiniwalay ka ng Diyos nung ikaw ay kasal.
Huwag kayong matakot sa kanila kung mali ang impluensya. Kaya marami dito, wala yung mga anak. Bakit? Isinama ng lola, ng kamag-anak. Sa iba, saan nagpunta? You need to influence your family. Influence them with the Word of God. Yung kapitbahay mo, ma-influensyahan sa'yo. Hindi yung nakikita sa'yo, yung anak mo bumibili ng gin. Yung anak mo nag-uwi ng babae. Wow! Baptist! Walang influensya! My goodness. Kaya nga po kapatid, ano bang ibinigay ng Diyos sa atin? Yung buhay natin, gamitin mo yan sa Panginoon. Yung time mo, huwag mong sayangin. Yung influensya mo, habang kaya mo pang mag-influensya, pupunta ka lang ng simbahan na may tangan-tangan na Bible, kasama mo si Mrs., si Ading, si Manong. Pero kung pupunta kayo ng simbahan, di nyo man lang may sama yung anak ninyo. Wow! Anong sabihin nila? Anak mo nga, hindi mo may sama eh. Magturo-turo ka. Asawa mo nga, hindi mo mapatigil uminom eh. Kaya tayo, tameme na lang tayong baptist. Wala na akong masabi. Kasi hindi sila maniniwala sa akin. Sinong may kagagawan na hindi maniwala sa'yo? Ikaw! Dahil tayo ginawa ng Diyos na paniniwalaan, sabi kay Moses, basta pumunta ka. Tangan-tangan mo, anong hawak ng kamay mo? Yung influensya mo, sapat na yan. Yung ginagawa mo, pumunta ka ng tamang oras. Pero kung lalabas ka ng bahay mo, ay, alas 10 na, alas 9 na, ay siguro katoliko mga yan, pang third mass. Walang second, third mass dito. Mula 8:30 hanggang alas 11 yan. Kaya nga kapatid, your influence. Kapatid, madali lang magsalita. How about your influence? Ako ingat na ingat ako. Kaya nga sa mga anak ko, pag may napapabalita ng mali ang ginagawa, hop, tigil ka. Suspended ka. Tama man o hindi. Bakit? Naninigurado ako. Dahil kung nagkamali ako ng pamamalakad, anong influence ako sa inyo? Ano kaya ako makikita ninyo Sunday, nandun pa ako sa market? Midweek service, nakita nyo pa, nandun pa ako, naghabol ng trabaho, panambahan na. Darating ako dito, ako yung huli. Hindi pwede kasi ako magpipreach. Nagets natin kapatid. Influence. Matthew 25:19. Nandyan na kayo sa Matthew. Matthew 25:19. Anong sabi po ng Bible, kapatid? Matthew 25 verse 19. Alright? Matthew 25 verse 19. After a long time, the Lord of those servants cometh and reckoneth with them. Anong sabi niya dyan, kapatid? Reckoneth with them. Ang Panginoon, nagbigay ng mga talent. Alright? At bumalik yung nagbigay ng talent. Talent, gift, or kakayanan, potential. Iniwanan ka ng Diyos. Bumalik ang Panginoon. Alam naman ng Diyos yung kakayanan mo. Kaya nga ang Panginoon, lahat tayo ay may kakayanan. Ang kakayanan na pwedeng talent na ibigay sa'yo, marunong kang magwalis. Lahat naman niya, marunong. Marunong kang mag-drive. Alam ng Diyos, driver ka. Marunong kang magsalita. Alam ng Diyos, pwede kang mag-soul winning. Marunong kang mangatok. Alam ng Diyos, pwede kang sumundo. Marunong kang umawit. Ilalagay kang umawit ng Panginoon. Babalik ang Panginoon. Tinanong niya, sa lahat ng, naniwala ba kayo na lahat na meron sa atin sa Diyos? Huwag mong sabihin na natuto ka sa eskwelahan. Tinulungan ka ng school, pero lahat yan, bigay ng Diyos na talento sa iyo. Ngayon, bumalik ang Panginoon. Anong sabi po niya dyan, kapatid? Verse 19, after a long time, hindi naman agad-agad, long time. Sabi ng iba, matagal pa, ugali ko rin yan. Matagal pa yung bayad sa kuryente.
Bayaran nyo muna yung ibabayarin. Pagdating ng long time, nakalimutan, puputulan na namin kayo. Sus, Mariosep, huwag naman. Minsan ganun tayo eh. Ang sabi niya, after a long time, the Lord of those servants cometh at reckoneth with them. Tinanong niya ngayon, saan mo ginamit? Wala. Anong ginawa po ng Panginoon? Binawi. Binigay doon sa gumagamit. Kaya sasabihin natin, ay mabuti pa siya, maunlad na Kristiyano. Mabuti pa siya, yung asawa niya naglilingkod sa Diyos, yung asawa ko walang paglilingkod. Pare-parehas na binigyan yan. Pero hindi naman ginagamit. Hello! Your priority, your opportunity, kapatid. You have that opportunity, gamitin mo na sa Panginoon. Ang opportunity, kapatid, minsan lang. Ang buhay, minsan lang. Ang pagiging baptismo, minsan lang. Po aya. Sinasabi ko na nga, kapatid, yung oportunidad, tayo, pag binigyan tayo ng opportunity, napakagandang opportunity ito, birahin ko na ito, applyan ko na ito, bibihira na ito. Bakit pagdating sa opportunity mo maglingkod sa Panginoon Hindi mo ginagrab. Hello? Lahat na lang ng opportunity, grinab mo, except sa Panginoon. Sino nagbigay lahat yan? Ang Diyos! Ang nakakalungkot, yung nagbibigay ng oportunidad mo na pagpalain ka sa lahat ng ginagawa mo, nakalimutan mo, darating ang oras. Babalik ang Panginoon. Lahat ng oportunidad mo, ginamit mo na dyan. Pero ako, hindi mo man lang binigyan ng opportunity. Hindi mo man lang binigyan ng time. Hindi mo man lang ako priority. Kapatid, hawak mo yung opportunity mo. Ikaw nakakaalam anong oras available ka. Anong oras, yung buhay natin, alam na alam mo na pag nag-edad ka na po ng 70, nahihirapan ka na. Habang kaya mo pa, habang bata ka pa, bira na! Kapatid, kalakasan pa po natin ako. Kalakasan ko pa. Magsi-60 na po ako. Magsi-60 na. Opportunity. Kaya nga sabi ko, hanggat may opportunity pa, magturo tayo. Hanggat may opportunity, magbubukas tayo ng gawain. Pupunta tayo doon. Puyat-puyat ako nung galing ng biyahe. Natulog ako 5 o'clock. 15 minutes before 5 o'clock. 7 o'clock gising na ako. Bakit? Umaalingaw sa akin yung Sabado, opportunity na makapaglingkod na sa Panginoon. Makapaghanda na! Ang tanong ko, napuyat tayo ng kaunti, anong oras tayo gumising? Wala nang soul winning, wala nang visitation. That is our opportunity. Serving God is not your right. It's not my right. Just an opportunity. Hindi lahat ng tao binigyan ng chance ng Panginoon na umawit sa Panginoon. Hindi lahat ng tao binigyan ng chance na magbahagi ng salita ng Diyos. Only those people na tinanggap ng Panginoon, nagsisi ng kasalanan, tinanggap tayo sa kaharian ng Panginoon. Nagsabi, tinatanggap ko po kayo, Panginoon. Iniligay ka ngayon sa simbahan ng Panginoon. At sa simbahan na yan, asahan po ninyo, ang simbahan, hindi pala muti. Ang church is the ministry of reconciliation. Kung ang simbahan walang nare-reconcile, ang simbahan walang nababago ang buhay, ang simbahan walang naliligtas, ang simbahan walang naisasaayos ang buhay, hindi yan ang simbahan ni Kristo. Because the church is the ministry of reconciliation, manumbalik ang tao makasalanan, rebelde sa Diyos, gusto ng Diyos, manumbalik ang relasyon ng Diyos sa tao. Kaya naglagay ng simbahan para ang tao maibalik ang magandang relasyon sa Panginoon. That is your opportunity. Nakasama ka sa ministry of reconciliation. Through soul winning, through discipleship, through continue to teaching them, Bible study, follow up, dalhin mo sa simbahan. Opportunity. Pagdating sa ibang bagay, kapatid, uy, pambira. Punta tayo doon. Bakit? May kainan, opportunity yun.
Walang masama doon. Kung sabihan niya ako, di pupunta rin ako. Bihira yun. Pero pagdating, lalong-lalo na sa opportunity na maglingkod sa Panginoon. Written na po yan. Recorded in heaven, kapatid. Ay recorded in heaven na tayo po, kapatid, ay anong ginagawa po natin sa gawain ng Panginoon. Isang puntos pa. 1 Kings, please. Ay, 1 Kings. Kaya pa? Amen. 1 Kings chapter 18. Alright, malamig naman ang panahon, kapatid. 1 Kings chapter 18, verse 20. Alright. 1 Kings 18:20. So Ahab sent unto all the children of Israel, and gathered the prophets together unto Mount Carmel. Verse 19. Right? 18. Verse 8. Chapter 18, verse 20 ng 1 Kings. Chapter 20, verse 21. So Ahab sent unto all the children of Israel, and gathered the prophets together unto Mount Carmel. And Elijah came unto all the people, and said, How long halt ye between two opinions? If the Lord be God, follow him. But if Baal, then follow him. And the people answered him not a word. Nakita po ninyo dito, kapatid. Sa lahat sa atin, binigyan ka ng Panginoon ng abilidad. Ability to choose between right and wrong. May abilidad ka. Through this Bible, binigyan ka na ng tamang katuruan. Itinuro ng Diyos yung right and wrong. Lagi kong sinasabi, right is right, and right will never become wrong, and wrong will never become right. Sa buhay natin, walang makapagsabi sa inyo na hindi ka binigyan the right to choose your opportunity. Mayroon kang karapatan na piliin ano ang you have that ability to choose. Not opportunity. You have that ability to choose. May abilidad ka na pumili ng mabuti at masama. Kung sakali man, hindi mo pa alam ang mabuti at masama, magsimba ka. Makinig ka, magbasa ka ng Bible. Ituturo yung tama at ituturo yung mali. Ang malungkot, alam mo ng tama, kung nandito kayo kanina sa Book of Proverbs, yung tinatawag na wise at saka foolish, yung wise, mayroon na siyang alam na salita ng Diyos. Yung foolish, mayroon din siyang alam na salita ng Diyos. Ang pagkakaiba, yung wise, ginagawa niya yung tama. Yung foolish, alam din niya yung tama, ang ginagawa niya ay mali. Naunawa na natin. Kapatid, mayroon tayong ability, binigyan tayo ng Diyos na pumili. Kung ako rin lang, pipiliin ko na yung mabuti, huwag yung masama. Pipiliin ko na sumunod sa Panginoon kaysa maging rebelde sa Panginoon. Pipiliin ko na nabubuksan ng Panginoon ang pintuan ng pagpapala kaysa sa saraduhan ng Panginoon yung pagpapala. So I'd rather choose to give my tithes, my love offering, my commitment. Para sa Panginoon, bubuksan niya yung pintuan ng pagpapala. Kaysa alam mo naman na kasalanan at mali na hindi magbigay ng tithes and love offering mo sa Panginoon. Pinipili ng iba. Bakit? Nananaig yung maling pagpili. Mamili ka, kapatid. Maniwala ka o hindi. May nagsasabi, pag maniwala ka, maliligtas ka. Kulang yun. Tanggapin mo si Kristo. Repent. Alright? Mag-repent ka, magsisi ka ng kasalanan, tanggapin mo si Kristo. Kaya mo tinanggap kasi naniniwala ka sa Kanya. Kaya nga, you need to choose. You have that ability. Alam naman natin lahat yan eh. Ibe-bless ka ng Panginoon, pero hanggang ngayon, ayaw pa rin sumunod. Nananaig pa rin
yung maling pagpili. Kapatid, even our destiny, tingnan po ninyo, bago tayo pumunta po doon, at tingnan po ninyo sa 2 Corinthians 5:10. Anong sabi ni Pablo sa mga taga-Corinto? Bilisan ko lang. 2 Corinthians chapter 5, verse 10. Anyway, hindi pa naman nag-lapse yung time ko. Yung relo lang ang lumampas. 2 Corinthians chapter 5, verse 2. Verse 10. 2 Corinthians chapter 5, verse 10, ang sabi po ng Bible. Alright? 2 Corinthians chapter 5, verse 10. Maganda makita niyo po yan. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body, according to that he hath done, whether it be good or bad. Namili ka ng mali. Alam mo na ito yung tama, ito yung mali. Alam ng Diyos yan. Hindi ka makapagkaila sa Diyos. Because God is always searching our heart and our imaginations. Tinitingnan yung puso at isip mo, anong laman yan. Alam ng Diyos na alam mo yung tama, edukado ka na ng salita ng Diyos. Pero pinili mo na umayaw sa katuruan ng Diyos. Alam mo na ibe-bless ka ng Panginoon kung nagbigay ka ng tama. Alam mo na i-bless ka ng Panginoon pag naglilingkod ka sa Kanya. Alam mo na ang ministry, that is your protection. And serving God is normal po sa atin kasi anak tayo ng Diyos. Hindi yan abnormal. Hindi ninanakaw ng Diyos yung oras ninyo. Kayo ang magnanakaw ng oras at magnanakaw ng robbing God, sabi nga po ng Bible. Basahin niyo ang verse 10, Corinto. We must all appear before the judgment seat of God. Kapatid, hindi tatagal mula ngayon. Haharap tayo sa Panginoon. Walang ligtas yan. Mula akin hanggang sa inyo. Everyone may receive the things done in his body. Pagharap natin, tatanggapin mo kung ano ang ginawa mo dito sa ibabaw ng lupang ito. Yeah, okay. Ayaw mo sa ministry, okay. Ayaw mo magbigay, go ahead. Pero bukas makalawa, haharap ka sa Panginoon. I'm not bragging. Hindi ko kayo tinatakot. Kasi kung mananakot na rin lang, di nagpatuloy na ako sa showbiz, kontrabida, rapist, ano pa. Hindi ako nananakot. Trabaho ko po ibigay ang salita ng Diyos. According to that He hath done, whether it be good or bad. Gumawa ka ng kabulastugan ngayon. Ayaw mong sundin ang salita ng Diyos, go ahead. Ayaw mo magsalwining, go ahead. Ayaw mong magbigay ng tama, go ahead. Ayaw mo sa ministry, go ahead. Pero isang araw, maalala mo ito. Sana nakinig na lang ako kay pastor. Haharap ka sa Diyos, tatanggapin mo kung ano ang ginawa mo, mabuti man o masama. Kung mabuti, mabuti ang resulta. Kung masama, masama ang resulta. Alangan naman na puro pagre-rebelde sa Diyos ang ginawa mo, tapos sasabihin mo, baka swertihin ako. Walang swerte dito. Kapatid, kung rebelde ka sa Panginoon, di i-charge ka ng charge ng rebelde. Kasi ang Diyos hindi natutulog. Ang tao pwede natin lukuhin. Pwede natin takpan ng mata ng tao ng pera. Pwede tayo magpakitang gilas. Pwede tayo magkunwari na maayos. Pero ang Diyos, yun nga, balo Sino nakakaalam na dalawa lang binigay niya? Ang Diyos. Bakit? Alam ng Diyos ang puso niya. Kapatid, how about your destiny? May kanya-kanya tayong destiny. Depende sa iyo kung anong pipiliin mo. Ano ang pipiliin mo? May abilidad kang mamili. Anong destiny mayroon ka? Sabi nga ni pastor, kung mali ka ng umpisa, hindi ka makakarating sa dapat pupuntahan. Mali rin ang maabot mo. Pag tama ang umpisa mo, tama ang patutunguhan mo. In this church, hindi pa naman tayo katagalan. Mag-umpisa po tayo at patuloy na mamili po tayo. Piliin natin yung mabuti kaysa masama. Piliin natin obedient kaysa disobedient.
Kapatid, buhay mo, hawak mo yan. Ay, makinig kayo, young people. Dito kayo tumingin, dito kayo tumingin. Dito kayo tumingin. Hawak mo ang buhay mo. Pero saan mo gagamitin ang buhay mo? Young people. Kayo mga young people, ang lakas-lakas nyo pa. Pero kayo, puro kayo dahilan. Kapwa ko tatay. Kapatid, gaano karami mayroon tayo na inaasikaso na hindi natin mabigyan ng time ang Panginoon? Lahat tayo, kapatid. Ang buhay natin, alam natin, galing sa Kanya. Pero hindi natin may paggamit ang buhay natin. Yung time natin, galing sa Kanya. At hindi mo rin alam hanggang kailan ka. Kaya lagi kong sinasabi dito sa amin, lagi ako nag-apura pag manggising ako, "Hoy!" Hindi, "Anak, gising na." Sipain pa kita. Why? Hanggang kailan lang ako magtuturo? Bukas pa kaya maturuan ko pa itong mga anak ko? Sabihin man nila matapang ako kung matapang. Pag wala na ako, iiyak sila. Bakit? Maalala nila ako. Umiyak ako hanggang ngayon. Naalala ko tatay ko. Wala nang kasing istrikto tatay ko. Matutulog na lang ako, nakaluhod ako ng munggo. Sagana kami sa palo. Kasi binatilyo eh. Pero napaka-stricto. Maliit na bagay, malaki sa kanya. Issue yan. Nung wala na siya, sabi ko, "Salamat, tatang," sabi ko. "Tinuruan niyo ako." May mga kapatid akong hindi sumunod. Sabi ko, mas mapalad ako. Sabi ko, bakit? Nasa gawain ako ng Panginoon. Mas mapalad ako. Bakit? Nakita ko kung paano ko inistriktuhan ng tatay ko. Hindi ako nag-umon dito ng barkada, inom o anuman. Hindi po. Nakatikim lang ako ng alak dahilan sa tradisyon ng army. Pag graduate ka pa, iinumin ka. Pero hindi ako nalulung. Ni sigarilyo, hindi. Droga lang. Gutom na kayo, no? Kaya kapatid, istriktuhan natin sila. Bakit? Hanggang kailan ka? Yung buhay mo, anong ihaharap mo sa Panginoon? Pwede mo bang sabihin, "Sir, mission accomplished. Nandyan yung anak ko, kumaawit sa choir. Nandyan yung kapatid niya. Nandyan yung isa, nag-social winning. Nandun yung isa, nasa choir." Harap ka sa Panginoon, kapatid. Yun ang inaabangan ko na eh. Hindi ko na inaabangan kung anong sabihin ng tao, inaabangan ko ang Diyos. Never mind kung anong sabihin ng tao. Inisip ko na lang, Diyos, time. How about your influence? Kapatid, lahat tayo binigyan ng influensya ng Diyos. Magsuot ka lang ng ganito, ano makikita sa'yo? Nag-soul winning ka, namuhay ka na ayon sa, hindi ka man magpapastor. Every Sunday morning, maaga kang nandun, "Uy, baptist yan." Bakit? 8:00 wala na sa bahay. Maamoy yung sasakyan mo, amoy paa, amoy katay ti ubing, baptist na sasakyan yan. Bakit? Nagsusundo! Anong kwenta ng sasakyan? Mabango, bago, walang kwenta. Walang naisasakay na kaluluwa. Sayang naman, binigyan ka na ng Diyos. Hindi mo man lang may paggamit sa ibang tao. That is influence. That is opportunity na makapaglingkod. Ang alam lang natin maglingkod, magkapitan tayo, makapaglingkod. No! Mas marami tayong magagawa kaysa mga politician na yan. Kapatid, opportunity na maglingkod sa Diyos. Mas malawak ang magagawa natin. Wala tayong limit. Congressman, hanggang saan? Tayo hanggang Ilocos Norte, hanggang Nueva Ecija. Why? That is our opportunity. The whole world, teach them the Word of God. Kapitan ka? Kapatid, how about your destiny? Pag nagkamali ka ng pagpili, kawawa ka naman. Haharap at haharap ka sa Diyos. Tayo po'y tumayo. Panginoon, salamat po. Manguna po kayo, mga anak po ninyo.
Patawad, Ama, sa mga pagkakasala po namin. Langin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Kapatid, ini-invite ko po kayo sa harapan. Why not talk to God this morning? Mula sa mensahe po na yan, saan nangusap ang Diyos po sa atin? Come on.